ikot ka na naman. Pangalawa, tapos ulit pangatlo. Hanggang sa makarating ka sa panglima. Diba? That's quite a long program. Ginagawa ko yun sa inyo para you will realize how important subprogramming is. Kasi ang subprogramming, isu-shorten niya yung mga ganyan program. Gagawin niya isang ikot, ilulup lang niya yan with a different depth. Unang ikot is 1, pangalawang ikot niya is 2, 3, hanggang kung anong depth ang desired depth. Okay? We use subprogramming for that kind of program. So what is a subprogram? So subprogram is a separate and short program that is called from the main program to perform a specific task or set of tasks which are usually repetitive patterns. Repetitive patterns tulad ng tuturing ninyo. Binalik-balik mo lang yung isang set of coordinates with a different depth lang. Diba? Repetitive yun eh. Babalik-balik lang yun. Now, subprogram commands, dalawa lang. M98 and M99. A subprogram called ang M98. Ito magtatawag na, okay, start natin yung subprogram. Command that calls a subprogram to be executed. So, pag may M98, it means na execute na yung subprogram. Okay? And M99, it means subprogram end. Malalaman ng makina yan, dito mag-end pala ang subprogram. And then it will return to the main program. So, it means na basically, may dalawang program ka. May main, saka may sub. Okay? So, si M98 mo, dun yan sa main program. Pag bump ni machine sa M98, hahanapin niya yun sa program na nakaspecify. Jump siya kay subprogram, iraran niya yung subprogram at the end of the subprogram, nandun si M99. Pag bump niya kay M99, ay, sabi niya, this is the end. Babalik siya sa main program. Ganun yun. Okay? This is the command structure ng subprogramming. M98 is the subprogram call, and then my P, and then 6 digits na number. Si P, and then the first two digits, ito ang na-specify kung ilang times i-execute si subprogram. Maglulup yan siya kung sasabihin mong 5, maglulup yan ng 5 times. And then, of course, the last 4 digits is the number of the subprogram to be called. Na tatawagin niya. Okay? Now, for example, ito. Isang block to ng subprogram call. M98 P040080. Ang ibig sabihin niyan is, tatawagin niya si subprogram O0080 at i-execute niya ng 4 na beses. Okay? M98 is the subprogram call. P04 means the subprogram will be executed 4 times, and the subprogram that will be executed is 0080. Of course, may O yan. So, ganyan ang subprogram command structure. Ito, example. For example, ito si main program,
nag-run ka na ng kung ano dito, and then bigla ka nagtawag ng subprogram. So ito ang subprogram call mo sa M98. Ito ang specification na subprogram call mo, which is P01, isang beses lang tatawagin, si subprogram 0010. Now for example, ito si subprogram 00010, tatawagin niya to pagdating dito, irarun niya to from here. Pagdating dito, sa program call, jump siya kay sa program, irarun niya to. Pagdating niya kay M99, babalik siya doon. And then, when the M98 is activated on M35, the operation will jump to the subprogram. It will return to the main program when it reaches M99. Babalik siya. Machine run will continue where it left off on N40. So, tatakbo siya dito. Pagkatapos babalik siya. I-run niya ulit to hanggang sa maging 30. Okay? Ganyan ang mag-run kayo sa program. So, kailangan mo i-create isang program. Bale, may dalawa kang program. Isang main, isang sub. But sa mga succeeding programs natin, kakaroon tayo ng maraming sub-programs. Isang main lang. Iba yung sub-program sa roughing, ibang sub-program sa finishing. May mga chamfering operations pa tayo eh. Hindi tayo nakarating doon eh. Mga sub-programs na lang yun. And this will make your work, your programming work easy. Magiging easy lang siya. Kasi kung ano ang magiging coordinates ng final roughing, contour roughing mo, yun din na magiging coordinate ng finishing mo. Kukupihin mo lang sa program. I-change mo lang si tool, i-change mo lang yung H value. Tapos, kahit sa chamfering, ganun ang mangyayari. The same coordinates kasi yun eh. So it will become easy. Okay? Ito, example of a nested subprogram. Si main program, may subprogram. Si subprogram, pwede pa siyang tumawag ng another subprogram. Okay? So sa example na to, sa program na to, may M98 siya, tinawag niya si subprogram 0080. I-execute niya ng isang beses. So si main program, nag-run siya dito. Pagdating niya dito, nandyan sa M98. So mag-jump siya kay subprogram 0080. Punta siya dito. Pagdating niya kay subprogram, irarun niya to hanggang dito. May nabump na naman siya na subprogram call. Na sinabi dito 3 times na execute si subprogram 0081. So hahanapin niya si subprogram 0081 sa directory. Pag nakita niya, irarun niya 3 beses daw eh. So irarun niya to pagdating niya ng M99, 1, babalik siya. Pangalawa, run niya, balik siya 3 beses daw eh. So, pangatlo, tapos, babalik na siya dito. I-run niya ulit the rest of the program, sa program ni program 0080. Pagdating niya na yan, visit na siya kay main program. I-run niya ulit ito. Blocks na nagtitira hanggang makarating sa M30. So, ganyan ang takbo sa programming. Okay? Up to 4 subprograms can be nested. This means that you can call a subprogram inside another program, another subprogram up to 4 times. So, pwede pa tayo mag-subprogram dito. Diba? Masyadong komplikado na yung para natin program.
Programming sample. So ito ang program. Sample lang to So, basic operations muna tayo. Ito si main program. Header. Ito i-remind ko kayo basta header and tool change, kung ano si tool yan, yun din ang value ng H. Iba yung kay CRC Tool position, verification, pupunta si tool doon. Gawin natin lagi ito This is not necessary pagdating na sa totoong programming. But then, because we are on training, nag-train tayo, kailangan natin i-verify muna yung tool natin kung tama ba ang position. Before natin i-run yan. Magsi-single block tayo dito So first run niya, pupunta si tool doon sa X0, Y0 work reference mo. Pakikita natin kung tama ba. Okay, sige, run natin the rest of the program. Okay? This is not necessary sa totoong programming na, but then we will do it here. Just to verify kung tama ang offset mo sa tool pagdating doon sa makina na talaga. Kasi baka sumubsob yung tool mo or malayo siya sa katotohanan. So we always do this. Pag-start ng program natin, first coordinate na pupunta natin is ang ating work reference. Okay? Start point, lumabas siya kasi mag-facing tool to Plunge. Second point, facing na siya. Third point. Last point. Retract na si tool. Up na siya. Footer ka na. Okay? So mag-home na si facing tool. M0. Mag-stop siya. Sa mga programming pala natin, in every end of a certain operation, mag-M0 tayo. Stop muna natin kasi manual tayo magpapalit ng tool. Hindi automatic ang tool changer natin. Kaya dapat mag-stop siya. May M0 lahat ng operation. Next, roughing na tayo. Header, tool change. Tool change tayo ng hog mill na 8mm. Ito siya. So, si hog mill is 2.3, dapat H3. Okay? Tool position verification. Punta tayo na. Just to check the tool. Okay? Starting point. Lumabas tayo. Bakit tayo lumabas? What's the main reason kaya na bakit natin nilalabas? Binibigyan natin ng space. Enough space sa lead-in natin, di ba? Space. Lead-in. Okay? Pagdating sa mga automatic programming na pag-CAD-CAM nang ginagamit, usually hindi tayo panite. Lalo kasi may mga ano tawag dito? Yung plunge entry ngayon, ng helical sa slide siya. So hindi mo na kailangan malakas. Pero manual programming kasi tayo. Okay? And then, plunge. Magli-level siya sa 0. Na ito na si subprogram. Sabi niya M98 P050202. It means that meron kang subprogram na O0202. Tatawagin niyo to and it will be executed 5 times. Okay, so pinosisyon mo muna yung tool sa labas na naka-zero ka na, ready to cut na yan. Okay, bago mo siya tinawag si subprogram. Kasi si subprogram mo is a roughing operation. Okay? Short, this is
how to shorten your program. Nung ginawa niyong pagkabahabang program. So, ito si sample sa program ni Rafin. Sample lang ito na sa program, ha? Tool plunge. Incremental. Nandun na siya incremental. Gamitin natin si incremental na dito. Okay. Ang purpose ng the programming is to rough out mag-finish na 5 mm. 1 mm per pass. Sa main program kanina, lumabas si tool at nag-plunge na siya, posisyon na siya sa Z0, di ba? Level na siya ng sa may program na yan, ha? Pumasok ka sa program, first move mo is bumaba ka ng -1. So, nandiyan ka na. Back. Nag-incremental ka. Explain ko yan later. Kung bakit kailangan mag-incremental. Ginamit na rin natin si CRC. But then, absolute. So, G41, anong compensation niya? Left or right? Ha? Left. So, meaning kung papasok siya dito, doon siya pupunta. Diba? Kasi dito siya magko-compensate eh. Sa labas. So, akit yan doon. Okay? Papasok siya. 15, di ba? 20 ito eh. So, dito siya sa baba. Usually, ginagawa namin to kasi magkakaroon ng tool mark yan kung kapareho yan, kung saan siya magsi-CRC, mag-start. Hindi niya mapapantayan. Kaya minsan binibigyan namin ng sobra. Magkakaroon kasi ng tool mark yan dyan, medyo may arc yan dyan pagwan eh. Hindi niya ma-finish. Okay? So that's the first point. G1 siya. Second point, this one. Tapos na G2. This point. G1. Bumaba siya. Next point is here. G3. Okay? Lalabas na siya. Paglabas niya, sa starting point, ika-cancel na niya si CRC. Lead up. Okay? M99. Back to main program. Okay? So, babalik na siya kay main program. But then, it says here na the subprogram will be executed 5 times. Diba? Doon kanina sa P. So, magluloop to. Babalik siya.
babalik siya dito. Lalabas siya. Pagbalik niya kay main program, uy, sabi niya, 5 beses pala, so nakakat pa. So, babalik, papasok sila ulit sa program. Kung titingnan mo, may ZZ, nag-up ka ba dito? Ulit up ba ng tool mo? Hindi, di ba? So, sa next pasok mo, nandito ka na eh. Nag-incremental ka ulit. Z negative 1. Kung Z negative 1 absolute, this will be your Z negative 1 absolute. Hindi magbabago yan. Second pass mo, naka-incremental ka pa rin. So meaning, the point of reference mo na naman is from here. So bababa talaga yan ng isa pang point. Naka-incremental ka yan. Kasi kung absolute, parang dito lang yan. Kahit 5 beses ka pa ikot-ikot, dito lang yan. Absolute ka. Pero this time you're using incremental. Hindi ka nagre-retract eh. Ikot siya. Pagkatapos na sa program, babalik siya dito, mag-incremental siya ulit. Negative 1. Ikot siya ulit. Dito pa rin siya eh. So this is the last point. This will be the reference na naman. Bababa ka na naman ng third din na ikot. Hanggang sa panglimang ikot mo, ubus niya. That's how we use incremental sa subprogramming. The same program, nag-loop lang yan. Ibahin nila ang depth every ikot. Sa pagkabahama ng program nyo, yan lang ang gagawin nyo. Okay? So that's how we use incremental programming sa subprogram. And that's a very useful programming. So pag natapos na niya si 5 beses, syempre babalik na yan sa main program. So footer ka na dun. Now, i-finish natin muna. So, position, starting point, lalabas ka, plunge ulit, subprogram call. Sabi dito, subprogram O0203 will be executed just once. Actually, ang mga programs na isang beses mo lang siyang i-run, hindi mo na yan kailangan sa program, kahit sa main program mo na yan. But then, bakit kaya natin siya isa sa program? May subprogram na kasi tayo eh. Na isa, kopyahin mo lang yun. Gawin mo lang siyang isang beses. Pwede mo naman siya, kung gusto mo lagay mo sa main program. Walang problema. But kung gusto mo isin lang trabaho mo, kopyahin mo na lang yung isang program mo na ginawa kanina. Ang i-change mo lang is at saka 4C H4. 2-4 nang ginamit mo eh. Dito sa finishing mo. Di ba? Easy. Sa pag-finish mo, wala. Diretso ka dito sa baba. Okay? Pwede ka rin hindi mag-incremental dyan. Pwede i-absolute mo na yan. Tanggalin mo to si G91 dito. Tanggalin mo rin si G90 dito. Kasi pag wala siyang G91, G90, meaning absolute lahat yan. So yun hindi diretso yun sa baba. Okay?
And then, read out, cancel ang CRC, back to main program. Isang beses lang, lalabas na siya sa main program. Tapos, para, medyo nagmi-mix up na yung mga kawan natin, di ba? Mga codes. Any questions so far? Kasi ang gagawin nyo ngayon is to modify your program using subprogram dyan sa contouring ng emoji ninyo. Shorten it. And it's easy to read program. So mayroon kang roughing, mayroon kang finishing. Okay. So yan ang activity natin ngayon. Gawan mo sa program. Alam niyo naman na kung paano mag-create ng one, di ba? Program. So you create 2 sub-programs. One for roughing, one for finishing. Hagmill pa rin gagamitin natin, parehong 8. So dadayain mo lang yan sa tool data, ang roughing. Para medyo malaki siya, may iwan siyang amount of material for the finishing operation. Okay, let's start. So if you want, you can have your break first. Come back and then